Yun ay pinagdiriwang ng ating simbahan sa ikalawang gabi ng tatlong araw alay sa Matriarca, Santa Maria Virginia. Ano ang kaya nating handog para sa Diyos? Ang babaeng balo ay larawan ng pagiging mapagbigay. Maririnig natin ang kwento ng kanyang paghahandog sa ating ebanghelyo.
Madalas mang nakakaranas ng pang-aapi sa lipunan, hindi ito naging hadlang upang maging huwaran siya para sa lahat. Hindi sa laki o liit ng halaga ang tiningnan ng ating Panginoong Hesukristo sa paghahandog ng balo na ito, kundi ang kanyang puso. Taglay ang pagiging mapagpasalamat, mapagkumbaba, at may pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng kanyang Tayo man ay nagbibigay din sa Diyos. Nawa, bilang marangirang ng mga malakap. Dati na ang pinagbungan ng ating pagbuting gawa. Tulad ng Santa Maria Virginia, nawa ay magsikap tayong magtanim ng kabutihan at iwaksi ang kasamaan upang umani tayo ng naaayon sa kanyang banal na kalooban. Magsitayo na po ang lahat at sasali ng ating koro ating salubungin ng kinatawan ng Panginoon ang kanyang kabunyian, Juan Junior Licop ng Order of the Missionaries of John Florentine. Cristo'y nagwagi, si Cristo'y nagaling, si Cristo ang nagutos. Si Cristo'y nagwagi, si Cristo'y nagaling, si Cristo ang nagutos. Alangin kami ang bayan ng bansa, ang lahat ng kinapan, buwalatin siya. Kristo'y nagwagi, si Kristo'y nagaling, si Kristo ang nagutos. Mga kapatid, pagsisihan kami natin
Tayo pong lahat. Ako'y nagkukumpisal at inamin ko sa Diyos sa makapangyarihan at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala at sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoong Jesus, bukong anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Luwalhati, luwalhati, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati, luwalhati, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulungkot
Heso Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng limang banal, ang alay ko. Kalwalatigan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming bukal ng awa, niloob mo ang aming makapanayam, ang nagkatawang taong bugtong mong anak. Sa piling ng parakleto na iyong isinugo, para sa higit naming ikababanal, naway lalo kaming higit na maging karapat-dapat sa misyong ibigay kay Santa Maria Virginia. Ngayon ay aming sama-samang ipinagdarangal. Makaparis nawa kami sa kanyang kabangalang taglay para sa misyon ng iyong simbahang naglalakbay. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang mahal na ingkong magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpapahayag mula sa aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Propeta Elias ay pumunta sa Sarepta at nang tapasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang baboy na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig. Nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming harina at kapatak na langis. Nanunulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay. At pagkatapos, magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel. Hindi ninyo maubos ang harina sa lalagyan, at hindi rin matuto yaong langis sa lalagyan, hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng kapal." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan, at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salmo. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya ay nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon.
Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, Bisado lang ang batas ni Moises, yung Ten Commandments at iba pang mga utos. Pero ang sabi ng Panginoong Kristo, sapagkat alam niya ang laman ng puso, kahit maganda pa yung mga damit nyo, kahit minamanuhan pa kayo ng maraming mga tao, o kahit sabihin natin, sasabi ng mga tao, ang galing-galing nyo, pero kung ang mga dila at ang mga balo ay inyo pang hindi nyo na nga tinutulungan, sabi nga ay dinadaya nyo pa o kumbaga nalalamangan nyo pa sila. Ang word pa nga ng banal na kasulatan ay kinakain ninyo kung anong mayroon sila. Kumbaga itong mahina, kayo ang malakas, sabi ng Panginoon, yan ay hindi dapat at yan ay kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. And because of that, sabi nga, sila ay masusumpa o nasumpa because of that thing, dahil sa ganoong gawain ng mga Pariseo, ng mga Eskriba. Sabi nga, sila ang inaasahan ng mga tao, pero sila pa ang nangunguna upang ang mga taong ito ay lumubog at mawalan sila ng ikabubuhay at lalo silang mawalan ng pag-asa. Yan po ang warning at sinatawag nating condemnation ng Panginoong Kristo sa kanila. Sabi ng Panginoon, kakaiba ang mangyayari sa inyo. Yan ay hindi katanggap-tanggap ng Diyos. Sino nga yun? Yung mga balo at yung mga ulila. Mga walang inaasahan. Archbishop, hindi naman po ako siguro ganun kasi ako po ay may nanay pa ako eh. Pa akong tatay o mayroon akong mga kapatid. Hindi naman ako balo, hindi naman ako ulila. Pero ang mapaganda rito, ang sinasabi ng Panginoon, yung mga walang inaasahan. At ang totoosin naman yan, lahat tayo, kahit na may nanay ka, may tatay ka, nag-aaral ka, may baon ka palagi, although ngayon wala mo na kayong baon kasi bakasyon, pero pag mag-enroll na kayo, kung may pan-tuition fee ba kayo, may pamasahe ba kayo, iniisip nyo na ngayon ng mga magulang yan. Tama po ba? Diba? Iniisip na yun ng mga magulang, saan kaya pag-aaral ng anak ko? Ano kayang sapatos susuotin niya? O mag-recycle na naman kami ng notebook niya. Ang sabi ng Diyos, yung mga walang inaasahan at dapat ang aasahan lang tao ay walang iba kundi ang Diyos. Bata man, matanda man, may pera man o wala, anuman sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa Diyos at Diyos lang palagi ang aasahan natin. Kaya sa pag-aaral, mga auxiliary, ang Diyos lang ang aasahan din ninyo. Mga magulang, sa pagkain ng inyong mga anak, pag-aaral ng inyong mga anak, pera man o wala, ang Diyos pa rin ang aasahan ninyo kasi hindi ibig sabihin na may pera kaligtas ng anak mo. Diba nga, minsan nga may binigay na ng magulang ang lahat sa kanilang mga anak, pero ang ending, nagbulakbol pa rin. Pero ang ending, akala ng nanay gagraduate na, dala-dala na ang toga, yung pala hindi pala graduate. Bakit? Kasi napabarkada, napunta sa kung saan-saan, at nagkaroon ng mga kung ano-anong mga bisyo. Kaya ang sabi ng Diyos, Diyos lang ang aasahan upang ang mga anak na yan ay ingatan palagi ng Diyos. At ang gawain naman ng simbahan, sabi ng Panginoon at wika ng mahal na kong tulungan ang pamilya
ang mga walang inaasahan upang manatili na protektado, upang manatili na ligtas, at upang manatili na magpatuloy ang mga walang inaasahan na ito patungo sa Diyos. Tama po ba mga kapatid? Diba? Isa yon. Pero may kalahati. Kumbaga sa libro, merong kabilang pisngi ang ating ebanghelyo. Sabi naman ng Panginoon, sabi niya sa mga alagad, o mga alagad, hali kayo, magpunta tayo sa tinatawag na lugar ng kababaihan kung saan ay naghuhulog ng mga abuloy. Kasi po sa templo po ng Jerusalem, nanay, hindi lang po isa ang hulugan doon. Dito, meron tayong treasury, o kaya sa mga ano nyo, may eto treasury ng ganito, treasury ng ganyan. Doon po, 13 po yun, 13 na mga lalagyan. So, akala nyo, di ba? At doon po mayroon mga lalagyan ng mga abuloy. At ang sabi ng Panginoon, dito tayo magtingin. Tingnan natin, tingnan nyo, samahan nyo ako, sabi sa mga alagad. At anong nakita nila? Marami doon. Siyempre, templo po yun. At alam ng mga tao na sa templo ay naroon, ay binibigay ang mga nais ng Diyos, o binibigay ang mga panalangin, pagpapatawad ng mga kasalanan, pagpapasalamat, at kasama din doon sa kanilang pagsamba, yung kanilang pag-aalay, na kung anong mayroon sila. Kung wala ka mang tupa, wala ka mang kambing, o anything na kailangan, o anumang mga bagay, ilalagay mo yun doon sa lagayan ng mga abuloy sa templo ng Jerusalem. May iba naglalagay, wow, ang lalaki, ang dadami. Pero ang Panginoon, ang kanyang atensyon ay napunta sa isang babaeng balo. Sabi nga natin, yung walang inaasahan. At ang babaeng balo na ito ay nagpunta, pero tahimik lang siya. Bakit? Kasi yung iba, maingay na nalalagay, ang ganda ng kasuotan, pero ang babaeng balong ito, silently, wag lang siyang mapansin. Pero ang Panginoon napansin po siya. Sa dami ng mga tao, sa kanya nakatuon ang pansin ng Panginoon. Bakit daw? Ang sabi ng Panginoon, sa lahat ng nag-abuloy, sa lahat na nag-donate, sa lahat na nagbigay, sabi ng Panginoon, 2 kusing man lang o 1 pera man lang ang inilagay niya. Pero pag kinumpara sa lahat ng mga naglagay, mas malaki pa rin ang kanyang ibinigay. Pwede ba yun? 1 pera o 2 kusing ang inilagay, pag kinumpara sa mga nagbigay ng malaki, sabi ng Panginoon, mas malaki pa rin yung sa kanya. Opo, kasi sabi ng Panginoon yun eh. Diba? Balo, walang aasahan, ang mayroon lang siya, 2 kusing, na sabi nga, pagkatapos noon, wala na siyang ibang ibibigay. Pero sabi ng babaeng balong ito, ibibigay ko ito para sa templo ng Panginoon, sapagkat ang sabi niya, hindi ko ito binibigay kung kani-kanino. Ibinibigay ko ito, inihuhulog ko ito, idinodonate ko ito, sapagkat ito ay aking ibinibigay sa Panginoon. Kasama ng kanyang panalangin, ay naroon din ang kanyang pagibigay. At pag pinagsama ang dalawang yon, mga auxiliary, mga sakristan, sa lahat ng natin nasa online, ang tawag doon ay pagsamba. You are worshiping the Lord. Ganun pala po yun. Pag sumamba pala, hindi lang pala dasal, hindi lang pala pagsabi ng aking mga gusto, hindi lang pala pasasalamat, hindi lang pala ganito. Kailangan pala mayroong ibinibigay. Kung ano man ang mayroon ako, ibibigay ko yon sa Panginoon. Yun ang suma total nun, sumasamba ako sa Diyos. Bakit ginagawa yun ng babaeng balo? Kasi sabi ng banal na kasulatan, sambahin mo ang Diyos ng buong puso, hindi 90% ng puso mo. Hindi po 90%, yes. Sambahin mo ng buong puso. Kaya nga diba sa simbahan ng Apostolic Catholic Church, ang nais ng mahal na Ingkong, ang mga auxiliary, ang puso lang dapat ay saan? Saan? Sa mahal na Ingkong lang. Naalala ko po ang wika ng Santo Juan Florentino at ng mahal na Ingkong, sabi niya, pag kayo ay mga auxiliary pa, kung kayo ay mga Yes de Maria at mga Angelita, naalala ko sabi ng mahal na Ingkong,
ang boyfriend nyo muna ay ang mahal na ingkong. Ha? Ganun pala yun? Ibig sabihin, yung buo sa Diyos. Yung lahat ay sa Diyos. Yung atensyon ay sa Diyos. Yung pag-ibig ay sa Diyos. Yung relationship ay sa Diyos. At sabi din ng ating mahal na ingkong, o kayo naman mga kalalakihan, hanggat kay auxiliary, sabi ng mahal na ingkong, ang inyo muna, kayo muna ay mga seminarista lahat. Sabi ko, pwede ba yun? Pagkakasya kaya ang dami-dami auxiliary na lalaki maging seminarista. Bakit ang sabi ng mahal na ingkong, sapagkat ang inyong puso, sabi niya ay sa inyong Mama Mary muna. At sa Diyos muna. Yan ang sabi ng mahal na ingkong. Kasi ang sabi ng Amang Yahweh, ng buong puso. Hindi 50%, hindi 75%, hindi 10%, buong puso. Ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas. Dapat yung lakas mo daw, ano ba, ang mga kabataan, malalakas, di ba? Ang sabi ng Diyos, dapat habang malakas yung buong lakas na yan, ibigay mo yan sa Diyos ng buong talino. So habang bata, nais ng Diyos, na ibigay mo yan sa Diyos. At bawal sayangin yung lakas na hindi binibigay sa Diyos. Bawal sayangin yung talino na hindi binibigay sa Diyos. Bawal sayangin yung oras na hindi binibigay sa Diyos, sapagkat yon ay pagsamba sa Diyos. Wala ka man dalawang kusing, pero meron kang ibibigay. Akala mo ay hindi naman to mahalaga pero ikaw lang pala mayroon yan. Alam mo yon? Sabi ng Panginoon, yung babaeng balo, yun lang mayroon siya, pero yun ang nagpadakila sa kanya. Hanggang ngayon pinag-uusapan ng lahat ng simbahan. Taon-taon naririnig ang kanyang kwento. Bakit? Kasi sa pamagitan ng dalawang bagay na yun, na dalawang kusing na yun, nang ibinigay ng buong puso ng may pagsamba, ay natutuwa at nagagalak ang Panginoon. Palapakan niyo ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, di ba minsan mga sakris, ano lang po ako, bell lang, o kaya ano lang ako, purificator lang hawak ko. Galingan mo maghawak ng purificator. Kasi kung binigay mo ng buong buo para sa mahal na ingkong, sumasamba ka sa mahal na ingkong. Ang ano ko lang po, ako lang po ay taga-buhat, tagalinis lang po ako ng simbahan. Gawin mong galingan mo paglinis ng simbahan kasi yan ay ginagawa para sa mahal na ingkong. Anything that you do, ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, you are fulfilling the first commandment. At Diyos lang ang iibigin. At yun ang nakita sa babaeng balo. Wala mang iba, wala siyang ibang bagay, wala siyang magandang damit, wala siyang kahit na ano, balo na nga eh. Pero sabi niya, lahat ng ito ay ibibigay ko sa aking Panginoon. Kaya sabi na Jesus, palakpakan niyo ang babaeng balo. Sabi na Jesus, at kung pumalakpak ang Panginoon, nakita yun sa langit. Yes, ni Maria. Siyempre, papalakpak din yung mga anghel sa langit. Kasama ng mga banal. Diba? Ang saya kaya no? Kasi maraming kabataan ngayon, hindi ako napapansin. Ganito, depressed ako. Lahat ng mga bagay, yes, that is part yan ng ating buhay. Pero hindi pa maganda, mas maganda mapansin tayo ng Panginoon sapagkat kita niya ang laman ng puso natin. Kita niya ang kaloob-looban natin. Lahat ng iniisip natin, nakatago man yan o hindi, kita man o hindi ng ilan, pero ang mahal na ingkong kitang-kita niya yan. At siya ang nagbibigay ng biyaya sa mga taong kahit maliit, pero punong-puno ng pagsamba sa Diyos. Mapapansin ninyo, dati ganito lang ang ginagawa ko, pero ginagawa ko ito ng buong puso sa mahal na ingkong. Kaya di ba, mga auxiliary, kahit mahirap, kahit walang pamasahe, kahit ano pang gawin ninyo, gagawa kayo ng parang kasi alam ninyo na kapag kayo ay sumasamba, ibinibigay ang isip ninyo, masaya ang puso ninyo. Kasi may pangako ang Panginoon, may pangako ang mahal na ingkong sa mga totoong sumasamba sa Kanya. Kaya mapansin man kayo o hindi, minsan okay lang yon, mag-ipon kayo. Nalala ko dati may isang Maria, sabi niya, kay Robin Ronald, nung kay Robin pa ako, nanaginip ako, ano yun, Hiyas? Napanaginipan ko, meron daw akong iniipon ng mga brilyante. Ano, Encantadia?
paano talaga nagkanta dyan ng panahon na yun? Kasi siyempre mga bata-bata pa ako eh. Sabi niya, iniipon niya sa isang baul, nilalagay ko yun doon sa loob. Iba-ibang kulay na mga brilyante. Wow, encantadia. Sabi namin dalawa, siguro at sigurado, yan yung mga ganap, yan yung mga pagbibigay, yan yung mga pagsamba. Kaya gumaganap kayo, sumasamba kayo, mga auxiliary. Kumakanta kayo, sumasamba kayo. All, lahat yan pagsamba. At lahat ng yan ay iniipon ng Diyos. May nakapansin man o hindi, pero ang Diyos, kita niya ang lahat ng bagay. Parang sa Jesus, sabi niya, tingnan mo yung babaeng yun. Very good. Hindi na siya sabi hindi very good yung iba, pero sabi niya, mas marami ang ibinigay niya. See? Kaya nga di ba sa mga auxiliary, ang sabi naman ko, ang auxiliary gumaganap ay maraming apo, hindi katumbas. Ang isa lang auxiliary gumaganap, sabi ng manling ko, katumbas ng maraming apo. Imagine that, your simple prayer of rosary na punong-puno ng pag-ibig para sa Diyos ay katumbas pala ng ganap ng maraming mga apo. Ganun pala makapangyarihan ang sumasambang kabataan na bagamat hindi nakikita ng ilan, pero kitang-kita ng Diyos ang ginagawa niya. Alam niyo po mga kapatid, ang Santa Maria Virginia ay mahal na mahal niya ang kabataan. Gagawa niya ang lahat upang ang mga kabataan ay manatili sa grasya ng Diyos. Kaya nga ba mayroong mga disiplina ang simbahan sa pamagitan ng Santa Maria Virginia, ang damit, ang buhok, ang kausapan, ang pagbabasa, ang relationship, lahat yun ay binibigay ng Santa Maria Virginia, binibigay ng mahal na ingko kasi alam niya na yun ang magiging daan para magtagumpay ang isang kabataan, magtagumpay ang isang tinatakan. At ang nais ng Santa Maria Virginia, gusto ko magtagumpay kayo. Kumbaga sa isang laro, victory. ML yan, di ba? Victory. Ang saya kaya pag nakaka-victory, di ba? Nais ng Santa Maria Virginia na victory tayo. Kabataan ka ngayon, mag-victorious ka bilang isang kabataan sa pag-aaral, sa eskwelahan, sa iyong mga klase o sa iyong pamilya. Nais nyo ng mahal na ingkong ng Santa Maria Virginia maging victorious tayo. Pero unahin nyo palagi na sa lahat ng inyong gawain, paggising sa umaga, mahal na ingkong, mahal kong gabay, ang ginagawa kong ito, ano man ang gagawin ko sa araw na to, iniaalay ko sa inyo lahat-lahat. Sa pag ginagawa niyo, unang oras pa lang ng umaga, sumasamba ka na sa Diyos. At nakikita yon ng mahal na ingkong. Kahit maliit. Alam niyo po yun? Kahit maliit. Malaki man o maliit. Kung ano ang nasa puso mo, sabi nga, kung ano ang sinasabi ng iyong kalooban, kung ano sinasabi ng iyong tatak, sundin mo yun. Kasi nagsasalita sila. Ibinigay sila ng mahal na ingkong para tayo ay tulungang sumamba. Yun ang unang-unang dapat na gawain ng isang kabataan. Ang sumamba sa Diyos ng buong puso, ng buong-buong pagmamahal. Ang sabi din ng Santa Maria Virginia, mga apo, dapat ang pananampalataya ninyo ay may kasamang generosity. Hindi pwedeng ako nananampalataya, tapos, where is the proof of your faith? At nagsabi ng simbahan, mga apo, wag lang kayo magdasal. Wag lang kayong manalangin. Wag lang kayo magbanal. Dapat gumanap kayo. Anong ibig sabihin nun? Ang sabi ng mahal na ingkong, ibig sabihin, dapat hindi lang ikaw ang banal. Auxiliary, Serapines, dapat hindi lang ikaw ang sumasamba sa mahal na ingkong. Kasi ang mga anghel ay hindi lang kanya-kanya. Ang mga anghel ay pulo-pulutong. Kung may gerang pupuntahan, pulo-pulutong na ano yan. At ang sabi ng maling kung dapat kung ang mga anghel ay sumasamba ng pulo-pulutong, sama-sama, grupo-grupo, nagkakaisa sa Diyos, ang nais din ng maling kung dapat ang mga apo at mga luklukan ng mga anghel, ang mga auxiliary,
ay pulo-puluting din na sumasamba. Kaya importante na gumanap ka, magyaya ka pa ng iba. Yung na-experience mo ngayon, yung naranasan mo ngayon sa mahal na hingkong, hawaan mo yung iba. Diba? Diba yung kandila? May kandilang isa. O magsindi tayo ng kandila, hahawakan mo yung kandila mo. Tapos saan ka sisindi? Maya-maya nakita mo yung apoy, gumagat na. Kahit nasa dulo, sa unahan, nagsimula yung kandila. Ang ending ay, may kandila na lahat, so lahat ay maliwanag na. At ganoon din ang nais ng Diyos. Kaya niya sabi sa mga alagad, yung ginagawa ng babaeng yan, gayahin nyo yan. Kaya ako pinapakita sa inyo, hindi para kayo ay mag-comment. Hindi lang para kayo mag-critic. Hindi lang kayo, ay nakakatuwa naman, okay, tapos na. Hindi ganoon. Ang sabi ng Panginoon Kristo, kaya nakikita niyan kasi ituro niya sa kanila, gayahin niyo ang pagsamba ng babaeng yan. At kayo din, at tayo din, especially mga kabataan auxiliary. Diba sabi nga, ang mga tatak ay may pakpak. Mas mabilis sa mga apo. Kasi, pag sinabi, diba, bakit ba may pakpak, Archbishop? Kasi ibig sabihin noon, kaya mong pumunta sa isang lugar na akala ng iba hindi kayang puntahan. Yung iba may harang sila, but because yung ibon, imagine na lang yung ibon, di ba? Yung ibon kung saan saan nakakarating. Yung ibon kung saan saan nakakapunta. Kung yung baboy hanggang dito lang siya, pero yung ibon sabi ng ibon, hindi lang ako hanggang dito. Ako'y lilipad at pupunta sa kung saan saan, malaya ako. Dahil mayroon akong pakpak. Yun na din yung ibig sabihin ng auxiliary. Na dahil sa mayroong pakpak ang mga banal na ibinigay sa atin ng mahal na hingkong, mas malaki, mas maganda, mas matayog ang magagawa ng isang kabataan ng mahal na hingkong. At yun ay palaging ipinapaalala ng Santa Maria Virgen. Ganun na lamang ang kanyang pagmamahal sa mga kabataan. Sabagat alam niya na wika ng mahal na hingkong, ang kabataan ng pag-asa ng bayan ng Diyos sa langit at ang pag-asa ng bayan ng Diyos sa lupa. At ang magagawa ng kabataan ng sama-samang sumasambat naglilingkod ay malaki ang impact, malaki ang power, malaki ang epekto, hindi lang sa loob ng simbahan, pati sa labas ng simbahan. Kaya imagine na lamang ninyo yung pagdarasal nyo, maaaring hindi nyo nakikita. Ang akala mo, ako lang darasal, ako lang naapektuhan. Hindi. Yung pagdarasal mo, pagganap mo, naapektuhan din ang maraming tao sa paligid mo. Kung ibibigay lang sa'yo ng mahal na hingkong at nanaisin mo, makikita mo, ganito pala epekto ng aking simpleng pagsamba, simpleng pagganap. Parang ang babaeng balo. Parang ang Santa Maria Virgen, sabi niya, nung dumating sa kanya na ang misyon ng mahal na hingkong, sabi ng Santa Maria Virgen, hindi ako pare, hindi ako madre. Simpleng laiko lang ako. Siguro mas maganda po yung mga pare, mga madre kasi mas pakikinggan sila. Kasi mga pare madre sila eh. Yan ang sinasabi ng Santa Maria Virgen. Pero sabi ng mahal na hingkong, ang kalooban ng Diyos ang masusunod. Sapagkat para sa mata ng Diyos, walang malaki, walang maliit. Lahat ay pantay-pantay, lahat ay pinagkalooban ng biyaya, lahat ay pinagkalooban ng misyon ng Espiritu Santo ng mahal na hingkong. Kaya sabi nga, di ba, hindi porke bata ka, wala ka magagawa. Lahat ng gagawin, lahat ng pag-iipon ng ganap, pagsamba at pagdarasal at pagbibigay, lahat yan ay hindi nakakalimutan ng mahal na hingkong. Yan po ang wika ng mga banal. Yan ang wika at ang nais ng Santa Maria Virgen na palagian nating alalahanin at huwag nating kalilimutan. Isa rin mga nanay sa isang napakagandang iniwan ng Santa Maria Virgen. One time, mayroon ba nakaranas dito magmanyanita? Ano sabi naman yan dito, pag birthday ng tatak mo o birthday mo, regaluhan ka ng secret. Yung mga nakakaalam, okay yun. Yung mga hindi, di alamin nyo, dapat, sana po mamanyitahin naman nila ako, ganyan, di ba? May prayer doon. At ang panalangin ng Santa Maria Virgen nung minamanyanita ang kanyang anak, ang ating Santo Juan Parentino, sabi ng Santa Maria Virgen,
Mahal na ingkong, dagdagan niyo pa ang pagtitiis ng aking anak na si Florentino. Bakit daw? Bakit yun ang dasal ng Santa Maria Virginia? Sapagat alam niya na ang Santo Juan Florentino bilang puno ng simbahan, bilang patriarka, ay maraming kakaharapin at maraming dapat mapagtagumpayan. At ano lamang hiniling ng Santa Maria Virginia? Extend niyo pa po, mahal na ingkong. Damihan niyo pa po, mahal na ingkong. Lawakan niyo pa po, mahal na ingkong. Itaas niyo pa po, mahal na ingkong. Laliman niyo pa po, mahal na ingkong. I-multiply niyo pa po, mahal na ingkong, na ang aking anak ay magtiis. Bakit kailangan magtiis, auxiliary? Ang hirap kaya magtiis. Magtiis ka dyan. Pero kailangan yun, mga kapatid. Sapagkat, sa pagtitiis kasi, mayroong disiplina. Sa pagtitiis, hindi lang ikaw nagtitiis, kasama mo ang Diyos. Na sa iyong pagtitiis, pinapalakas ka ng Diyos sa iyong pagtitiis. Nagkakaroon ka ng patience, nagkakaroon ka ng obedience, nagkakaroon ka ng perseverance, nagkakaroon ka ng mga bagay na nung una akala mo hindi mo kaya, pero dahil nagtitiis ka, nagtsatsaga ka, at dahil ang pagtsatsaga mo, sinasabi mo, ang pagtsatsaga ko na ito ay kitang-kita ng Diyos at hindi ako pababayaan ng Diyos. At ang dasal ng Santa Maria Virginia para sa Santo Juan Florentino, habaan pa, dagdagan pa ang kanyang pagtitiis. And I'm sure, mga auxiliary, mga apo, lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang misyon. Iisa ang misyon ng simbahan, pero iba-iba ang ating gawain. Tama po ba, mga auxiliary? Pero ang nais ng Santa Maria Virginia, ang panalangin niya ngayon sa mahal na ingkong, palakasin niyo pa ang loob ng mga kabataan. Mahal na ingkong, nawa ang mga kabataan ito na future ng simbahan, future ng mga may bahay, future na may asawa, future na madre, future na pare, future na mga senyor, asobiso, o baka may maging patriarka pa. Sino kaya rito? Yan o. Picturean niyo ito ha, para pagdating ng history. Upang ang lahat ng ito ay alay sa Diyos. Kung paano nag-alay ang Santa Maria Virginia sa Diyos, sabi niya, sa pamagitan ng pag-aalay sa Diyos, naroon ang kaligtasan, naroon ang totoong kaligayahan, hindi pansamantalang kaligayahan na binibigay ng mundo. Ang nais ng mahal na Santa Maria Virginia, danasin nating lahat ang ligaya dito sa lupa na mag-e-extend, na matatransfer, na malilipat at hanggang sa dulo ng buhay, hanggang sa kabilang buhay, ma-experience natin yung kaligayahan na yun na nararanasan na rin ngayon ng Santa Maria Virginia dahil sa kanyang pagtitiis at pagsunod sa Diyos. Kaya mga auxiliary, sa ngayon, konti. Sa ngayon, maliit. Parang yung babaeng balo. But kung gagawin ng buong puso at buong pagmamahal, nakikita mo, pararamihin ang maliit, palalaki ng maliit, pararamihin ang kulang, o yung wala ay magkakaroon. Dahil hindi natutulog ang Diyos, palagi nakatingin ang Diyos sa mga taong sumasamba ng buong puso at buong pagmamahal. At yun ang mayroon ang Santa Maria Virginia. Sabi niya, madurog man ang buto ko, awayin man ako ng kahit sino, mawalan man ako ng kayamanan. Kung ako ay para sa Diyos, maglilingkod at palagian ako maglilingkod sa Kanya. Mawala man lang ang kung ano man sa akin, ako pa rin ay palaging sa Diyos. Ibig sabihin, mga auxiliary, yung buhay niya hanggang kamatayan ay isang malaking pagsamba. Isang malaking alay sa Diyos. Kaya sabi ng mahal na ingkong, o mga apo, tingnan ninyo ang Santa Maria Virginia ninyo. Kasi nagtagumpay siya, magtatagumpay din kayo kung gagawin niyo siyang halimbawa, kung gagawin niyo siyang modelo. Kaya kung meron kayong imo-model, okay lang po yung mag-K-pop tayo, mga kung ano-ano, di ba? Pero, meron dapat spiritual na model. Unang-una, ang Santa Maria Virginia, ang Mama Mary, ang Santo Juan Florentino, ang Saint Joseph, at yung banal. Kaya nga importante, kilala nyo sila. Di ba? Kaya, simula ngayon pa lang, mga auxiliary, mga apo, kilalanin nyo.
ang banal na binigay na ingkong, ang Santa Maria Virginia, ang Mama Mary, mag-aral. At habang nag-aaral, bibigyan ng ingkong ng saya para hindi ka mabore, hindi ka mapagod, hindi ka nakatamarin. Kasi ang pag-aaralan mo at ang kikilalanin mo ay walang iba kundi yung nagbibigay ng totoong saya sa buhay natin. Nawa, sa bisperas na ito, ng pag-alala Santa Maria Virginia, kasi May 13 ngayon, nawa ay tanggapin nating lahat ang biyaya at grasya ng Diyos sa pamagitan ng Santa Maria Virginia. Palapakan niyo muli ang ating Santa Maria Virginia. Ave Maria Purísima, sa Anak at Espiritu Santo. Amen. Pagsitayo na po ang lahat at ating pong awitin ng ating pananampalataya. Sa Diyos, panagod sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak at hindi nilikha. Ay sasapat ka Diyos na
Ama naming makapangyarihan, si Santa Maria Virginia na iyong pinaging banal, ay lalo nawa kaming mapaalab sa pagpapanibagong buhay ng may katapatan at kalinisan sa iyong hindi masukat na kaluwalhatian. Kami dinggin sa aming mga panalangin upang kami ay manatiling karapat-dapat sa iyong mga natatanging biyaya at pagpapala. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga aba ay walang tahanan, bayaan, ayan, pagkaluban sila, katangim at pagmamahal maging pagbibigay at lagi mo gawain at amang Diyos At Ama, itinataas din namin sa iyo ang mga biktima ng mga kalamidad, ang mga kapatid namin na nasalanta ng mga bagyo, lindol, pagsabog at ng bulkan at iba pa. Patuloy mo silang bigyan ng pag-asa upang makabangon sa dagok ng buhay ng kanilang naranasan. Hinihingi din namin, aming Ama, ang paghupa ng mga kalamidad na ito na maaaring magdulot ng kasawalan, kabiguan at pagkalubok ng aming buhay. Amang Diyos, bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. At para sa ating mga pansariling kahilingan, kasama ng Santa Maria Virginia, higit lalo ang mga kahilingan ng buong Apostolic Catholic Church. Ang lahat ay pasumandaling manalangin. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos sa bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ama naming walang hanggan, ang kaningningan nawa ng iyong pagmamahal, ang tumanglaw sa amin sa lahat ng panahon. Maging matawis nawang bunga ng aming pananampalataya ang aming mga gawa. Ipinapanalangin namin at ng buong bayan ang lahat ng ito bilang iyong sambayanan, kaisa ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria, papuri niya ngayon ay aming winiwika. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa pag-aalay. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa lahat ng pinapahal sa pagkasayang kabutihan. Amen. Dinagos namin ang buhay na walang pagkakulihin pagkakulihan Diyos. Sa ito ng tubig palak, ang kanyang pagka-Diyos. Kaya mo nagtigis sa aming panahon. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa lahat ng pinapahal sa pagkasayang kabutihan at pinapahal galing sa aming kamay. Purihin at pagdawan ng Diyos ngayon at magpakailanman. Manalangin ka mga kapatid, upang itong ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kagagaling at ng buong simbahan niyang banal. Ama naming maawain, tanggapin at pabanalin ang mga alay na aming inihahandog sa iyong altar na banal, gaya ng mga handog ni Abel na iyong minarapat, lalo na ang paghahandog ng iyong anak na si Jesus na walang katulad. Ngayong dakilang araw ni Santa Maria Virginia na nag-alay din gaya ng mga banal, paging dapatin sana kaming lahat, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming dakila at banal, tunay ngang marapat, angkop at nakagagaling, na ikaw ay pasalamatan ngayon sa aming pagdiriwang ng kapistahan ni Santa Maria Virginia na iyong lingkod. Sa biyaya ng Diyos, Espiritu Santo ang mahal na ingkong, na sa amin ay labis na nag-iingat sa aming kapakanan para sa iyo. Tunay ngang marapat at matuwid, na luwalhatiin ka sa lahat ng sandali at dako, sapagkat kami minamarapat mong maging iyong bayang banal, upang sa iyong kadakilaan ay sumamba at sumunod kami sa iyo. Kasama ng makapal na mga anghel, na mga santo at santa, kaisa ng mga banal na tatak, na sa amin ay iyong iginawad, na nagsisiawit at nagupuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagubunyi sa iyong walang hanggang kaluwalhatian. Pagsilod na po ang lahat. Ikaw nga, O Ama, ay tunay na banal at karapat-dapat purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo ang Panginoon namin at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang tigil ang pagtawag mo sa iyong bayan upang sa buong maghapon at magdamag ay may alay sa iyong pangalan ang isang malinis na handog. Kaya hiniling namin, Ama, na pakabanalin mo ang mga kaloob na ito sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, yayamang nakalaan sa iyo upang maging katawan at dugo ng anak mong si Jesucristo ang Panginoon namin, na siyang nag-utos upang idaos namin ang banal na Eukaristiyang ito. Noong gabing ipinagkanulo siya, kinuha niyang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Pinaghati-hati niya iyon at ibinigay sa kanyang mga lagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Binigay yun sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Nasa inyo at sa lahat ay bubuhos sa kapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbuli natin ang misteryo at sakramento ng ating pananampalataya. Bilang pagkain ay umi, pinagsasalan
Ama, bilang pagganita sa nakailigtas sa kamatayan ng iyong anak, sa kanyang malawalhating muling pagabuhay at pagakyat sa langit. Samantalang tayo namin ang kanyang maligayang pagabalik. Inialay namin sa iyo sa pasalamat na ito, ang sakripisyong buhay at banal. Tunghayan mo sana ang mga alay ng iyong apostolika at katolik. Kailangan ng hantay upang maglubag ang iyong kalooban. Pagkaloob mo na kaming maikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, mapuspos ng Espiritu Santo ang mahal na ingkong at magkaisa ng katawan at diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog sa habang panahon upang mabahaginan ng pamana ng mga hirang. Kasama ni Santa Maria ang Birheng Ina ng Diyos, kasama ni San Juan Bautista, ng Amang San Jose, mga apostol, mga martir, kasama ni San Juan Florentino at Santa Maria Virginia, at ang lahat ng mga anghel at mga banal, lalong-lalo na ang mga tatak ng bawat isa sa amin na iyong tinawag at hinirang, yayamang nananalig kaming lagi sa kanilang panalangin at tulong. Hiniling namin, Panginoon, na ang handog ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magdulot sana ng kapayapaan at kaligtasan sa buong sandaigdigan. Patagin mo sa panampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, lalong-lalo na ang simbahang itinatag ng mahal na ingkong, ang Apostolic Catholic Church, na kaisa at hindi hiwalay sa iisa, banal apostolika at katolikang simbahang itinatag ng Panginoong Sukristo sa pamamagitan ng kanyang mga apostol. Pagpalaing mo't gabayan ang iyong abang lingkod, ang aming kasalukuyang Patriarka Juan Almario, ang aming Chancellor Arsobispo Juan Norman, ang kanyang Vice Chancellor Arsobispo Juan Telesforo, kaming lahat ng mga arsobispo, obispo, katuwang na obispo, kaparian at diakono. Kasama rin ang mga diakonesa, padre, nobisyada, at ang lahat ng kasapi ng iyong banal na kongregasyon at order, ang Order of the Missionaries of the Holy Spirit, ang Order of the Missionaries of John Florentine, at ang Congregation of Saint Maria Virginia. At higit sa lahat, isinasamo namin sa iyo na kami ay patuloy na ipamagitan at ipanalangin ng iyong mga banal na lingkod, ang aming una at dakilang Patriarka San Juan Florentino, ang aming ginagalang at pinakamamahal na matriarka at ina, si Santa Maria Virginia, ngayon at sa darating pang mga panahon. Isinasama rin naming pagpalain at gabayan ang iyong malalaki at tapat na mga patriarka sa buong mundo, kasama ang mga ecumenical na patriarka ng Constantinople, patriarka ng Roma, mga patriarka ng Jerusalem, Antioquia, Alexandria, Moscow, Grecia at Pilipinas na si Juan Almario. Kasama rin ang mga tunay at maliliit na patriarka ng iba't ibang banal at may makapostolikang tradisyon. Ipagkaloob mo, Ama, ang hinihiling ng angkang ito na tinipon mo sa iyong banal na harapan, lalo na ang mga sponsors ng misang ito. Kupupin mo ng buong awa ang lahat mong mga anak at mga mahal namin sa buhay, saan man sila naroroon. Ang mga kapatid naming yumao at ang lahat na namatay sa iyong grasya, lalong-lalo na ang mga bagong kasapi na itatala ngayon sa Lord Have Mercy, Cheerful Giver at St. John Florentine Apostolate, at ang lahat na nakatala na rito, na sa lahat ng misa ay panghabang panahon naming ipinapanalangin, ay malagad mo sarang tanggapin sa iyong kaharian. Nanalig kami magatamasa ng sama-sama ng iyong walang hanggang kaluwalhatian. At kaming iyong mga reliyosong lingkod, hindi man karapat-dapat ay nagitiwala sa iyo, loobin mo kami ay makasama ng iyong mga banal at pinagpala mga apostol at martir na sina San Pedro, Pablo, Andres, sina San Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Ikalawa, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Judas Tadeo, gayon din sina San Lino, Cleto, Clemente, Sixto Lorenzo, Esteban, Matias, Crisostomo, Basilio at Cirilo, at San Juan Florentino. Kasama rin si Santa Maria ang Birhen,
ang Theotokos ang ina ng Diyos, gayon din sina Santa Felicidad, Perpetua, Agata, Agnes, Lucia, Cecilia, Anastasia, Santa Maria Virginia, at ang lahat ng mga banal. Kami laway makapisin nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan na kadalasan ay salat, kundi pa kundangan sa puno sa aming kakulangan at kapatawad sa aming mga kalabisan. Alang-alang kay Jesucristo ang aming Panginoon na pinagbubuhatan ng lahat ng biyaya. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at pinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos ang ating ang panalangin turo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Hiniling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ay kalawang pagparito at pagpapahayag ng tagapagligtas naming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinagkakalob ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pag-ibig, pagsasakripisyo at pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, nabubuhay ka at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin.
bilang isang bayan ng Diyos ng Apostolic Catholic Church sa lahat ng narito at gayon din sa ibayong dagat sa ating online mass ay mabigayan tayo ng tunay na kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Magsilod na po ang lahat. Ito ang kodero ng Diyos, ang Panginoong Kristo, na siya nag-aalis sa makasalanan sa sanlibutan, mapapalad na maliyahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Atin na pong dasalin ng panalangin bago igawad ang pangkalahatang pagpapatawad. Tayo pong lahat, ikinalulungkot ko, O Diyos ko, at pinagsisihan ng buong puso ang mga pagkakasalang nagawa ko laban sa iyo, sa aking kapwa at sa aking sarili. Nagsisisi ako dahil sa naging marapat akong maparusahan sa impyerno at mawalay sa langit. Subalit higit sa lahat ay nagsisisi ako sapagkat ako'y nagkasala sa iyo, Panginoon, Diyos na napakabuti at mawain, at karapat-dapat na mahalin, at pinagtitikahan kong hindi na muling magkakasala, at lalayuan ko na ang lahat ng pagkakataon na magtutulak sa akin sa kasalanan. Mahabag ka po sa akin, O Jesus ko, magsiyo ko po ang lahat. O Diyos, sama ng awa, pamagitan ng kamatayan at ng pagkabuhay ng iyong anak, ang aming Panginoong Kristo, pinag-isa mo ang mundo sa Kanya at sinugo mo ang Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, sa aming lahat sa kapatawad ng mga kasalanan, sa pamamagitan ng misteryo at sakramento ng simbahan. Nawa, Panginoon, patawarin at bigyan mo kami ng kapayapaan. At ako bilang konsagradong arsobispo ng Apostolic Catholic Church,
ay pinapatawad ko ang inyong mga kasalanan sa pangalan Diyos Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin Komunyong Espiritual. O Jesus na aming Panginoong nasa banal na tinapay at alak, kami ay dumudulog sa banal mong komunyon mula sa piging na iyong pinabanal sa dambana na iyong minarapat. Kami at ang aming mag-anak ay buong pusong nananalig sa iyo, lalo tuwinika mong ikaw ay naparito, upang kami ay bigyan mo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Wala man kami sa iyong altar, presensya mo ipabalungin sa aming kaluluwa, gamit itong aming komunyong espiritual. Nang sa gayon, Panginoon, kami ay patuloy na mabuo sa gitna ng pangamba at takot, sa karamdamang walang lunas at sa kamatayang tiyak. Kung paano pa naming nais na ikaw ay paglingkuran ng lalo sa lahat. Punuan mo kami sa aming mga pagkukulang. Turuan mo kami sa aming mga pagkakamali. Sa aming kalabisan, panatagin mo kami at patawarin sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, itong banal na komunyong espiritual na aming tatanggapin mula sa iyong piging ng minarapat mong paring lingkod, bagamat wala kami. Nero and family, Brendolyn Balson Perez, for the employment of Crispel Diaz, business success of Chokey Group of Companies, Kutsara Plastic Glass and Companies, DCA Special Tree Contractor, MTA Accounting and Services, Garay Poultry Farm, Rayas Marketing, Gabs Motorcycle Trading, Nuevo Green Construction, Billy and D. Rosario Del Mas of Antipolo, Elvira Balson of Canada, Kenneth Polwan of Santa Maria, Bulacan and family, E.S.T. Maria, Baby Ellen Chapoko of Canada, Jaime Villanueva Jr. of Canada, and for the speedy recovery of Mary Ann Lico Rosales, Apo Leoncia de Alexandra and Apo Maria Sarela, for the soul of Sister Sofia Parangue, Bishop Mario, Chorita Espenila, ang iyong simbahan, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Luwalhati sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Tayo pong lahat, luwalhati sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. Mga magulang at mga kapatid, sa ating ikalawang araw ng pagdiriwang at selebrasyon, alay sa ating matriarka at ina, ang ating nag-iisang Santa Maria Virginia, ay natitipon tayo upang maghandog at mag-alay ng pagmamahal bilang mga tinatak at hinirang ng mahal na ingkong. Sa ngalan at inspirasyon ng Santa Maria Virginia, ay muli nating inaala at ginugunita ang mga mabubungang gawa at aral na kumintal sa atin bilang mga binasbasan at mananampalataya. At sa pagkakataong ito, ay ating matutunghayan ang pag-aalay ng liwanag na sa ngalan ni Santa Maria Virginia. Ito ay sumisimbolo at tanda ng ating buhay at magsilbing paraan upang liwanagan ang madilim nating kinabukasan. At sa pamamagitan nito, ay ating patuloy na masunod at masundan ang yapak ng paglilingkod tulad ng Santa Maria Virginia, ay ating masunod ang banal na kalooban ng mahal na ingkong. At ngayon naman ay tutunghayan natin ang pag-aalay ng mga bulaklak na siyang sumisimbolo sa bango at halimbuyak na tulad ng ating Santa Maria Virginia. Ito ay sumasagisag sa ating paglilingkuran, sa ating kaganapan bilang mga tinatakan at lingkod ng banal na simbahan.
sa kaniyang bulaklak na ubod ng tingnan. Puting talulod iniala. Sa At sa pagkakataong ito, ang lahat ay tatayo at ating sabayan at sama-samang awitin ang himno sa ating pinakamamahal na Santa Maria Virgen. Ang ganda, likha ng Ama, sa ikababanal tuwina. Lotus, bigay ka ng may likha upang Parakleto'y aming makilat. Sa'yo, Lotus, ay